Guys, tumatakbo ko. Kasi si Mickey na daw nandun sa taas. Welcome to our first flight of the year! Ang lamig. Literally, it's just 4 minutes away. Nasa likod lang siya ng airport. Every 2 to 3 minutes, merong eroplano. Look at this big pineapple bun. It's a jumbo pineapple bun. Ang bango-bango pa naman talaga ng hotel na to. Never pa ako nakastay here because of obvious reasons ang mahal niya. Less chaotic dito actually sa hotel. Mas konti yung tao. May mga nick-nick dito. Welcome to our first flight of the year! We are here in NAIA Terminal 3 and we're so excited. Kaming dalawa ng asawa ko. We're so excited for our first flight of the year. But before that, I just want to welcome you here in my YouTube channel. My name is Mayne Biernas and I'm a baby YouTuber. Nag-start ako mag-upload around May 2025 and my first vlog, I guess, was about our trip to the US nung early 2025. So, excited ako ngayon for our first flight of the year. Pero gusto ko rin sa inyo i-share pala yung travel statistics ko nung 2025. So, if you're new here, syempre, bago nyo lang ako nakita, gusto ko lang din i-share sa inyo na I've been actively posting travel contents on my TikTok account and Instagram, pati sa Facebook na rin. Meron din akong Facebook page. So, if you want to follow me there for short form videos, please do so. Thank you so much. So, I just want to share that last 2025, I had 38 flights. Meron akong 44 hotel stays, including international and local. And then, we were blessed to visit 7 countries last year. We went to Japan 3 times, 2 for work and 1 for leisure. And then, we visited Hong Kong 7 times naman last year. And then, we visited Disneyland. Hindi Hong Kong lang to, pati yung US Disneyland. 11 times naman. And then, local flights, 4. YouTube vlogs na na-publish ko for 2025 is 41 vlogs. So, kung hindi pa kayo nakakapanood, although nakaka-cringe lang talaga yung mga first vlogs kasi hindi talaga ako marunong mag-vlog. And then, sobrang daming days na away from home, around mga 180 yung nabilang namin na wala kami sa bahay. So, we're very blessed and grateful that we are given this opportunity to travel also while doing it for work at the same time. So, getting paid while we travel so that we can share valuable contents to all of you. So, sana may napupulot naman kayo. Hopefully, meron naman ako mga nababasang mga comments na nakakatulong naman daw sa kanila yung mga travel guides natin. So, itutuloy natin yan ngayong 2026. So, my plans for this year, gusto namin makapunta ng asawa ko sa new countries. So, hindi ko pa alam kung ano yun. Pero meron kaming nakahanda ngayong January na another trip internationally. We're going on a winter trip. So, we're very excited for that. So, balik na tayo sa main purpose ng vlog na to. This is actually a Hong Kong vlog. Our flight for today is around 8 a.m. We're flying via Cathay Pacific. Of course, trusted na yan. Ang mga pinrepair namin for our flight would be, of course, our flight tickets. We booked this actually December. Last month. December 2025 namin binook tong ticket na to. And thankfully, it's not that expensive. So, sakto lang. Parang mga nasa 12,000 per head with baggage and food na rin. So, diba? Ang ganda ng deal na yun. For this trip, since 5 days lang kami, magsistay lang kami sa isang hotel. Itatry ko to kasi this was suggested by my follower on TikTok. Sabi niya, Miss Mayne, itry mo tong hotel na to kasi may free shuttle siya sa airport, sa Tung Chung MTR at sa Disneyland. So, syempre, makakasave ka ng money kapag free shuttle ka to Disneyland, diba? So, yun yung hotel na yun. Later, you will find out where. So, kakabook lang namin ng hotel na yan kaninang madaling araw kasi kanina lang na-approve yung sponsorship ko. Of course, thank you, Klook, for sponsoring our hotel stay. 2 nights lang naman yung sponsored nila. And then, yun, magsistay na kami sa friend's house namin during the rest of the trip. So, aside from that, of course, I already availed my travel insurance. Naka-annual travel insurance kami from Klook, kaming mag-asawa kasi nga, maraming beses naman kami nagta-travel. So, mas makakatipid kami kapag ka-annual instead of pa-isa-isa kami na ano. So, including European countries na yan under Schengen visa. And then, travel tax, we also paid it online para hindi na kami pumila and to save time. So, we paid online. Additional 50 pesos lang yun for the both of us na. We also fulfilled our e-travel already.
recently, kagabi, ginawa ko na yan. Doon ko na rin ginawa yung travel tax sa eGov app na yan. And then, eSIM, actually, activate ko pa lang ngayon bago lumipad. Kaka-purchase ko lang from Klook. So, for 5 days, unlimited data siya is around 650 pesos. eSIM yan. Compatible siya sa phone ko. Octopus card, meron ako for my previous travels. Meron pang laman yun. So, no need naman to reload that. And then, meron pa rin naman kami mga Hong Kong dollars. So, we don't need to Pero ako, personally, if it's gonna be your first time, it's better to withdraw using your GCash or GoTime card para no foreign transaction fees. So, yun. So, of course, whenever you're going to another country, you have to check the weather. Ako, nag-check ako days before our flight. Kasi nga ako, nagpapak ako. Like, kagabi lang ako nagpack. So, the night before ako usually nagpapak. Pero nasa utak ko na yan. If winter yan, syempre magpe-prepare ka days before. Pero if you want to be specific kung ano yung mga temperature, hindi naman talaga siya 100% accurate because it changes naman talaga. So, like ngayon, January, winter ngayon sa Hong Kong. January 7 ngayon, 2026. Technically, today is their lowest temperature. 9 degrees nga daw ngayon. Pero pagdating ng hapon, mga nasa bandang mga 14 to 15 yan. Kaya ngayon, ang suot ko lang ay ito. Sinuot ko na to before sa Taiwan. So, this one. Binili ko actually to sa Taiwan. Tapos sinuot ko rin sa Taiwan. Nakita nyo na sa Get Ready With Me ko sa TikTok ko. Meron akong ultra warm heat tech sa loob. Yan. Yan yung ultra warm heat tech. Para ready na ako mamaya paglabas ko ng Hong Kong. Of course, pagdating nyo dun sa Hong Kong International Airport, you should be able to know saan kayo papunta kayo ng hotel, paano pumunta sa hotel, dapat naaral nyo na yan. Ang dami ko kasing mga members ng Facebook group ko since I have a Facebook group, Hong Kong DIY, with over 109,000 members. Ang dami dun minsan, hindi nila alam kung saan sila pupunta. So, mismong on that day na pagpunta nila sa Hong Kong, ang ginagawa nila, nagme-message sila sa akin, tapos sinasabi nila, Miss Main, paano pumunta sa ganito? Tapos parang ako, dapat, before you go to your hotel, alam mo na kung paano ka pupunta doon. Kumbaga na, research mo na siya. To save time also, and para hindi ka magpanic, hindi ka ma-anxious, diba? So, as for us, since we're staying in a hotel, meron namang free shuttle yung hotel namin. So, hanapin na lang namin kung saan yung shuttle ng hotel na yun. So, if you're staying naman in the city area, merong mga buses, may Airport Express, pwede nyo yung itry. So, yung Airport Express, you can book through Klook or you can use your Octopus card. So, pwede kayo mag-bus from airport to the city. Cheaper siya, pero mas longer travel time. Yun lang naman. Ang Airport Express kasi 20 minutes lang, nasa city ka na. Or pwede ka mag-Uber pero sobrang mahal. Or mag-taxi, sobrang mahal. Okay lang, depende kung may bata ka, senior ka, you have to consider that. Kung ako, may senior akong kasama, hindi ko sila pagkukummutein, di ba? Para to save their energy. So, may bata, tas bit-bit mo lahat, di ba? You have to be able to check kung saan ka mas comfortable as a caregiver ng anak mo. So, minsan yung iba nagpa-private airport transfer sila, mas cost-effective din talaga, lalo na kapag ka senior or with kids ka. Yan. So, if you have questions, please comment it in the comment section and like and subscribe. So, we'll take you along with us on our journey going to Hong Kong. It's gonna be different this time because we're not going to the city. Meron akong intention of going to Hong Kong lang is because of Disneyland. Pero, surprise ko ano mangyayari sa Disneyland. Oh, by the way, para hindi kayo mabore, kakapanood ng mga talkies video ko, pwede nyo tong i-fast forward. Meron tong ×2 sa YouTube. Alam mo, lately ko lang nalaman yun na pwede mong pindutin yung nasa screen or dun sa playback speed, pwede mong i×2 para hindi ka mabore. So, we have boarded. We are seated sa 58E and D. So, nasa aisle kami. Wala kami sa may bintana. Ayoko na sa may bintana. Para nasa aisle si Mike. Ayan siya. Gusto ko lang i-share sa inyo yung tinanong sa akin ng IO after so many travels last year. Ang daming tinanong sa akin today. Tinanong sa akin anong work ko, bakit ako pupunta doon, at saka kailan ako babalik. Wala namang hiningi sa akin. Tinanong lang naman. Last year kasi parang puro tatak lang. Ngayon, parang nasa mood si ate na ang daming tinanong. Sa kanya, wala daw tinanong sa kanya. So, that's good. So, iba-iba naman kasi talaga. You can't really say or you can't really tell kung anong pwedeng tanongin sa'yo. So, you have to be prepared lang. Kasi, syempre, trabaho nila yan na maging skeptical sa'yo para makabalik ka ng Pilipinas, diba? Ayaw nila yung nag-overstay, ayaw nila yung wala ka namang purpose talaga. Doon yung pala magtatrabaho ka pero turista ka, alam mo yun? So, yung mga taong ini-interview, pag maraming nakakat or marami ang nakupos or nakuhold muna pag-proceed sa immigration, before you, magiging strict sila with the questions. So, may impact siya. Like, for example, mga 2 tao, yung parang na-hold muna yung pag-ano nila dahil may further interview pa. Yung ikaw, pag susunod ka, kahit
nagbabakasyon ka lang, marami silang itatanong sa'yo. Oh, siguro kaya ganun. Kasi yung sinundan ko maraming tanong. Yeah. Parang tinanong ulit siya. Tapos in-interview siya ulit. So basta prepare na lang kayo. On time naman ang boarding namin sa 7:30. Sana iserve na lang yung food. Ay, hindi. Mamaya pa yung after take-off kasi nagugutom na kami. Hindi kami nag-lounge today. So sakto lang kasi yung punta namin. Lounge? Sakto lang kasi yung pagpunta namin. Bali, di ba? Umalis kami sa bahay ng around 5:35. Nakarating kami sa airport ng 6 o'clock. Tapos 8 o'clock yung flight. Sakto lang. Ito pala itsura ng CX-912. Pwede ka manood ng mga movies and all. May mga laro. Pwede ka makinig. Pwede ka mag-shopping. Pwede mo makita kung nasan ka. Okay naman ang legroom. We have arrived here in Hong Kong International Airport. Grabe, saktong 10 a.m. Naka-land na kami. Pero ang layo ng parking, inabot ng 30 minutes para mag-park. Kung ganun, alam mong malayo yung lalakarin mo at magte-tren ka sa loob ng airport. Ganun siya kalaki. So right now, nandito na kami. Kakakuha lang namin ng luggage namin. I'm using my new luggage from World Traveler. Super nice niya. Alam mo, M+ yung size niya, pero parang large siya. Sobrang ganda ng gulong niyan, as in. Ang ganda-ganda niya. Tas front access siya. As you can see, front access siya. Yan yung gusto ko na luggage, di ba? Para hindi mo siya bubukang ganun. Tapos expandable pa siya. Yan. Thank you so much, World Traveler. Kung ikukumpara mo sa American Tourister namin, ito yung American Tourister namin. Yan siya. Halos kasing same size lang siya. Pero large yung American Tourister. Siyempre, pagkuha mo ng luggage, alam mo na, magko-customs ka lang saglit, dadaan ka lang naman dyan. And then, paglabas mo, doon na yung Airport Express, kunin mo na yung wifi mo. Kung nagpakit wifi ka, tapos bili ka na ng mga SIM card mo, kung SIM card. Ako nag-eSIM na ako. Ayan o, airport Ticket. Pero meron sa Klook niyan. Sa Klook na lang kayo bumili para maka-discount kayo. When you use my discount code main Klook. So, meron din tourist information here. Kung hindi pa kulang pa yung research nyo, gusto nyo i-verify, pwede nyo verify here. And then may currency exchange pero mahal ang palitan dyan. So, kung tatanungin nyo kung anong tinanong ng IO dito sa Hong Kong, wala. Kasi naka-frequent visitor e-channel kami. So, yung passport namin, meron siyang code. Tapos, isa-scan mo lang. So, mabilis kami. Hindi na namin kailangan pumila kasama ng mga tourists kasi naka-frequent traveler e-channel kami sa immigration. Yung asawa ko nag-hi, wala naman manunundo sa kanya. So, ito yung lugar kung saan mo kukunin yung packet wifi mo. Sa tapat siya mismo ng Arrival Hall A. So, ito yung packet wifi rental and then dito mo kukunin yung octopus card mo dyan sa OBS na yan. That is if you book through Klook. So, lakad ka lang dito. Merong mga kainan doon. Meron din kainan sa harap ko. Maraming kainan dito sa airport. Pwede ka rin umakit sa taas sa departure area. Meron ding mga kainan doon. Pwede mong puntahan. So ito, nangyayari, dito na sa gitna, between Arrival Hall A and B, ito na yung train tickets going to Airport Express going to the city. So pwede kang bumili dito or yung binook mo sa Klook, pwede na yun. May gagawin dito sa airport nakalagay coming soon. Wow, ano kaya to? So if you are staying in the hotel, may epal talaga minsan eh. So if you're staying in a hotel with free shuttle, ayan, sundan mo lang yung nakalagay na tour, hotel, coach. Ayan. So left tayo. Dito tayo pupunta, tour, hotel, coach to the city. Yan. Pero di tayo magsi-city ha. Ito lang yung palatandaan. Tell you guys that this is the shortcut. Yung may crew shuttle, nakalagay dyan. Yan. Dyan kayo bababa, papunta na yan sa mga hotel, tour, coach. Yan, nakababa na tayo. Merong mga CR dito, water zone, pwede ka mag-uminom, ayan, refillan mo na yan. Ganda ng mga CR dito eh. Ito yung shuttle area. So may waiting area din to. Habang naghihintay ka sa shuttle mo ng hotel. Andyan ka na. So magkakatabi na yan. Sa labas niyan, andyan na yung mga shuttle buses. Meron ding 7-Eleven dito. Bilihan ng pasalubong. Tignan nyo naman guys, ang ganda ng mga upuan. May saksakan pa yan. Pwede ka mag-charge. May mini table pa yan. Very, very social na lounge area. So, antayin lang namin yung shuttle
shuttle namin going to the hotel. Sana payagan kami mag-early check-in para mapahinga kami. Ang sarap ng tulog ko sa plane. Grabe, ang ganda-ganda nung binigay sa amin ni Achi na neck pillow. Yung hindi nagaganon yung ulo mo, hindi nagaganon, hindi na mangangawi. Talagang nakastay lang siyang ganyan. Ganda. Para siyang neck brace. Sobrang sarap ng tulog namin. Ang lamig. Lamig ng hangin. Ito na kasi yung labas. May pakita ko sa inyo. So since we're staying in Regala Sky City Hotel, ito yung schedule ng bus. Syempre, ang liit din yung makita. Pero every 15 minutes, no? O basta ganun, 15 to 20 minutes. So maghihintay na lang kami dito. Kasi very cozy naman yung place. So, pwede pa akong mag-vlog, ganyan. Sumagot ng mga messages, mag-live, charot. So, yan. Sana, ma-enjoy nyo tong series na to. Series? Pero parang hindi naman siya series kasi nga, bahala na. Basically, wala kaming itinerary dito except for Disneyland. And hahanapin namin yung mga pasabay ng ibang mga followers. Ang lamig! Naninigas na yung kamay ko. Eh di balik tayo kung saan man tayo nang galing para walang lamig. Uwi tayo ng Pilipinas. Ips talaga, ips. So guys, ito na yung shuttle ng Regala Sky City. Yan, sa number 10 siya nag-park today. Pero between 9 and 10 naman daw siya. So magkakasabay na yan. Ito yung Marriott, tapos yung kabila yung... Wala, di ko alam. Pero usually yan, magkakatabihan. Marriott Novotel 4 Points. Ito D-Bay, Discovery Bay. Ito yung itsura ng shuttle. Walang lamang. Maluwag, marami. So ayan na yung Skies. Ito yung mall katabi ng Regala Sky City at saka ng Marriott Hotel. Ito na yung hotel, guys. Sobrang lapit lang. Ito na yung entrance ng hotel. Literally, it's just 4 minutes away. Nasa likod lang siya ng airport. Napakalapit sa airport. Ang galing, no? Tapos may free shuttle pa to airport, to Disneyland, at saka Tungchung MTR. Subukan natin yan lahat mamaya. Ito yung pila ng shuttle going to Tungchung siguro to, or airport, I don't know. Wow, look at the lobby. It's so big because it's an airport hotel. So this is the lobby, guys, of Regala Sky City. So posh. Naka-check-in na kami. Early check-in. Pumayag sila. Basta 2 single beds. Kung 1 bed lang kami ni Mike, mamaya pa kaming 3 o'clock makaka-check-in. So, pumayag na ako sa 2 single beds. Meron lang silang hotel tax here. Ang binayaran ko ay 45 Hong Kong dollars. Pero okay lang din kasi technically, nakuha namin tong room na to ng 4,800 pesos. 10th floor kami ngayon. Yan yung keycard. And then, meron silang sky deck here. Pupuntahan namin later. Merong gym na outdoor. Tapos, merong pool area, gym din. So, yan. Puntahan natin yan isa-isa. This is our outfit for today. H&M to. Tapos, GU tong pantalon. Ooh. 101117. Dito siguro yun. Wala nakalagay na sign, no? 1117. Ito na. Grabe, mahal. Puro glass yung yung room. Tignan natin. Tada! Oh. Wow. Okay, guys. So, mag-room tour na tayo habang kumukuha si Mike ng tubig. Kasi dito, they don't provide water bottles anymore. Meron silang pitchel na nakalagay dito. Tapos kukunin mo siya sa same floor. Since nasa 10th floor kami, nasa same floor lang din siya. Tinawag lang namin sa housekeeping kung saan malapit yung water station. So anyway, pagpasok mo, maliit lang siya talaga technically. Ito yung aircon, tapos pwede mo i-press yung do not disturb or please clean up, ganyan. Tapos, ito na yung banyo, napakaliit lang niya. So if you will notice how liit this is, kung papasok ako dyan ngayon, yan, ito. Ito na yung banyo. Ganyan. Ito na yon. Yan. Meron siyang mga shampoo, conditioner, shower gel, lagayan. Walang rain shower. Ito lang, handheld shower. Tapos dito sa likod mo, merong ganito. Parang nasasara siya. Tapos dito mo lalagay yung mga toiletries mo siguro or damit mo. Tapos meron pang rubber mat dyan para hindi ka madulas. Pwede mo naman siyang masara. Paglabas mo ulit, ano tong nandito? Ito na yung toilet mo. No bidet here. So may lagayan din dito ng tissue. Ganda siya, gold, pero super liit niya.
Tapos, ito na yung sink mo nasa labas. May hotel slippers. Yan, patawel. Yan na yung sink mo. Meron ditong hand wash. Tapos, meron silang dental set, cotton pad, yan, baso, tissue. And then, ito yung maliit na working desk mo. Tapos, merong kettle. Ito yung pitchel nila. 1 liter yan. Tapos, merong mga saksakan na nandito. Ito na yung double bed nila, 2 single beds. My only comment is, hindi nila na-plancha yung kortina. Ang gusot-gusot ng kortina. Super gusot niya for a Regal hotel. Regal kapatid hotel. Tapos meron ding saksakan sa gitna. Parang hindi kasya ang 2 tao dito. Not like sa Novotel at saka 4 Points. Mas maliit tong bed na to. Ganda lang din dito, ang dami niyang mirror. As in, yan o. Mirror dito, mirror dito. Yan. So, may lagayan ka rin dito ng mga anik-anik mo dyan. So, ito na yun. Basically, this is how the room looks like. Very, very straightforward. Meron palang upuan dito. Couch, mini couch. Dyan sa may salamin. Yan. Tapos, meron akong hindi nabuksan. Ano ba to? Oh, it's a storage area. Na may flashlight, hangers, tapos may mini ref sa ilalim. Tapos, ito, safety deposit box and coffee. Pero napakita yung TV. Pero dito namin nilagay yung luggage namin. Ayan, dyan na silang 3. Actually, may luggage pa yan sa loob. So, kung bubuklatin mo siya, dito mo siya bubuklatin. Buti na lang front load access tong isa. Yun lang ang downside nito, hindi siya ganoon ka-spacious. Pero mabubuklat mo naman yung luggage, at least. Maganda, interior, yes. For the price, nakuha namin to at 4,800 pesos per night. 2 nights kami dito. Tapos, may hotel tax siya. May free shuttle to and from the airport. May free shuttle din to going to Tungchong MTR every 30 minutes ang biyahe. And then, pinicturan ko wait explain natin. Para mas maayos yung pag-describe ko sa inyo. From the hotel to the airport and the airport to the hotel, 30 minutes. Every 30 minutes ang biyahe. From hotel to Tungchong MTR and vice versa, every hour ang biyahe. So, kailangan timingan nyo siya. Kasi on time sila palagi. Meron din tong free shuttle going to HZMB Port. Pag pupunta ka ng Macau at magbabas ka, at least libre na yung shuttle mo going to the HZMB. And then, libre na yung shuttle mo going to Hong Kong Disneyland. Pero they only have 2 slots or 2 time slots, which is 9:15 a.m. and 10:15 a.m. So, kung aalis ka dito sa Regala ng 9:15, dadaan muna yun ng HZMB, tapos saka ng Hong Kong Disneyland. So, makakarating ka 9:45. So, after 30 minutes. Pag umalis ka dito 9:15, dadating ka sa Disneyland ng 9:45 a.m. Guys, nandito na tayo sa 12th floor sa sky deck ng Regala Sky City. And as you can see, ang view niya ay ang airport, ang mountains, ang Marriott. This is the rooftop of Regala Sky City where you can relax, where you can chill. Ang ganda 360 view siya ng area ng airport, ng Lantau Island. Wait, papakita ko sa inyo. Ayan siya. So nice, so serene, so quiet. So, kung dito ka, pwede yung mga bata mag-chill dito kayo. Magkwentuhan kayo dyan, nakaupo with the view of the airplanes. Ayan o, kasi tingnan nyo. Ayan lang yung airport nasa likod lang. Tapos pwedeng magtakbo-takbo yung mga bata dito. May golf something dito maliit. Guys, alam nyo na-realize. Hindi kayo mag-airplane watching dito sa roof deck ng Regala Sky City kasi parang every 2 to 3 minutes merong eroplanong pa-take off. Ang galing! Guys, meron din silang outdoor gym So, may mga equipment sila dito. Tapos meron din dun. Ang galing, no? Tapos pwede ka talaga mag-airplane watch. Tingnan nyo maya't maya may eroplano. Ever magutom ka rin pala dito sa 12th floor, merong Chinese restaurant. Hindi na natin pupuntahan yan kasi nandun sa dulong-dulo. Pero pupuntahan natin next yung 3rd floor. So, sa 3rd floor, ito na yung pool area. Pero I feel like close yata to. Or I'm not sure. Walang nagsiswim Tahimik, wala masyadong tao. Doon tayo galing sa taas kanina. And then, meron ding restaurant dito. Yan, merong mga tambayan here. Ayan, mas malamig dito compared sa taas kasi maaraw. From the 3rd floor, yung mall na 11 Skies. Hindi ko pa napupuntahan to. Let's see if mapupuntahan namin. Ito yung itsura ng mga water dispenser nila per floor. Ito na yung self-service laundry. So, pwede ka maglaba dito. May dryer na rin pala siya. Okay. May coin ka na i-insert. Meron ding plancha. Ayan. Vending machines din dito sa 3rd floor tsaka sa ground floor. So, kung nagutom ka, gusto mo ng snacks, meron din dito. Tsaka drinks. Step lang nila, Octopus Alipay. So, pwedeng
Gcash nyo yan tsaka octopus. If you get hungry, meron sila dito sa lobby na coffee, drinks, and pastries. Tapos, according to the concierge, ito palang hotel na to, connected siya sa Asia World Expo na MTR. Punta ka sa first floor, tapos maglakad ka lang, nandoon yung 7-Eleven until 6 p.m. dun sa Asia World Expo na yun, na MTR. Ang galing, no? So, dito na tayo sa first floor ng hotel. Punta tayo sa Asia World Expo para makita natin yung convenience store. Ito na ako sa Bridgeway connecting to the Asia World Expo and trains to the city and Hong Kong International Airport. So, behind me, actually, is the 11 Skies. Ayan na siya. Tapos, yung airport, katabi niya, ayan. Ito yung Bridgeway. Tapos, ito yung hotel, Regala Sky City. Dito ako dumaan kanina. Yan, ito yung Bridgeway. Nakalagay naman dyan, no? Regala Sky City. And then, this is the way going to the Asia World Expo MTR. So, usually, yung mga pupunta dito, pagka meron silang mga, expo, yan. Nakarating na tayo dito sa Asia World Expo. Ito siya. So, pag may expo, alam niyo na, dito yung ginaganap, International Expo here. Kaya may sarili siyang MTR station. Tapos, meron ding mga kainan dito. Ito yung mga dining services. From ground floor to level 2 meron. Pero merong mga may reservation, may mga closed kasi wala namang event today. Pero ang open lang today, like kahit walang event, is yung 7-Eleven until 6 p.m. at saka yung Camfat Cafe until 3 p.m. Pati Pacific Coffee meron din until 6 p.m. din yan. So, titingnan nyo na lang dito. Lakad-lakad lang kayo dito. So, balik na ako ng hotel. Siguro from the hotel, like 5-minute walk going here. Pag nagutom talaga kayo, di nyo na matiis. Yung hotel natin ngayon, maraming restaurants doon. Pero ang pinaka-open talaga na restaurant nila is yung sa ground floor. So, andito na kami ngayon sa Tung Chung MTR Station. Ito yung shuttle bus ng Regala Sky. 2:05 talaga siya umalis. On time siya. 10 minutes away siya from MTR Tung Chung. Kakain muna kami ng lunch. Late lunch kami. Kasi natulog si Mike. Pinatulog ko talaga siya na isang oras. Tapos, punta na kami ng Disneyland. And then, we'll take it from there. Bye. Yay for our first meal here in Hong Kong. We are in, anong pangalan ng restaurant? Chinese yung sign, pero katabi siya ng Pizza Hut sa may MTR Tung Chung siya. Hong Kong Day. Hong Kong Day, ang pangalan. Thank you. Oh my God, look. Look at this big pineapple bun. It's a jumbo pineapple bun. Alam niyo namang favorite ko to, 'di ba? Kaya orderin natin 'yan ngayon. And I also ordered spicy curry chicken with rice. Yan. Sana maubos natin. Dito lang siya sa tabi ng MTR station ng Tung Chung. So makikita mo siya agad. Si Mike in order niya laksa, Fishball. laksa fishball, and then ito, spicy curry and pineapple bun. Yung pineapple bun nila na jumbo is $10. Tapos ito, halos nasa $66. Hong Kong dollars. Ito nasa $70 yata. Tapos milk tea, Hong Kong milk tea. Ngayon ko lang na-realize na sobrang daming serving nito. 2 manok to for $66. Tingnan mo yung curry sauce. Ang dami. Isang ganito. Tapos yung kanin mo pang 2 tao. Tapos may jumbo ka pa. So pag pwede kayong kumain dito, pag tagtipid kayo, maghati na lang kayo, kasyang-kasya yan. Kasi ang laki ng manok, oh. Meron pa dito. There's no butter, I think. Nasa loob. Kasi you have to order the butter. Kasi kanina merong nakalagay pineapple with butter. Pineapple bun with butter. Kaya masarap pa rin naman. Masusuko yung pineapple bun with butter. Pero masarap kasi malutong. Good choice tong restaurant na to. I love it. As expected, hindi ko naubos yung pagkain ko. Kasi pang 2 tao siya. Hindi ko siya kaya. Ito yung kinainan namin. Hong Kong Day ang pangalan. Katabi lang siya ng Pizza Hut. Tapos, ano siya, makikita Citygate outlet from here, tapos katabi rin siya ng Tung Chung MTR station. No? Di ba? Napakalapit. Kain kayo dyan. Masarap yung milk tea nila, Hong Kong milk tea nila, yung pineapple bun, tapos yung kinain namin na spicy curry chicken, tapos yung laksa ni Mike, masarap din. So, sakay na kami ng MTR ngayon. We're going to Disneyland na. 1 station away lang naman ang Tung Chung to Disneyland.
Good morning from Tongchong Station. So kahapon hindi na ako nakapag-vlog kasi ang daming nangyari. So from the hotel, we went to Disneyland, diba? So ang ginawa namin doon, nag-ikot kami, nag-picture-picture, naggumawa ng content konti, and then nag-shop lang kami. Sobrang gulo kasi kahapon, kaya hindi ko na tinry at inirisk yung sarili ko na i-vlog siya. So nakarating kami ng Disneyland around 3 p.m. Tapos umalis din kami around 6 p.m. doon. So bali parang 3 hours lang kami nandun sa Disneyland kahapon. After that, bumalik kami ng hotel, binaba namin yung mga gamit namin, and then pumunta kami sa friends namin sa Caribbean ko. Sa Tongchong lang din, malalapit lang naman siya. So doon kami nag-dinner with our friends. And then, we called it a night. Time check, 10:44, nandito kami sa Tongchong Station. Di kami umabot sa shuttle ng Regala going to Tongchong Station. So, nag-bus S1 kami sa tapat mismo ng Regala. Kasi since 1 hour ang difference ng shuttle, ang pagitan ng mga time slots ng shuttle sa Regala Sky City, if you're gonna stay there, pwede kayo mag-bus S1 or bus S56 papunta sa Tongchong MTR. So, malapit lang naman yun. So, nandito na kami ngayon kasi imi-meet namin yung friend namin na photographer sa Disneyland, si Sir Eric Cabs. Magla-lunch kami together kasama ng asawa niya, si AC. Imi-meet namin siya sa Chingy Station. Tapos, from there, hindi na namin alam kung saan niya kami dadalhin. Try namin pakita ngayon. And then, after that, diretso kami ng Disneyland ulit for work and konting pasabay. Ang outfitan natin today ay halos similar lang yesterday. Pero naka-jeans na ako. Naka-jeans ako Uniqlo, Onitsuka na sapatos, tapos ultra warm na heat tech ulit dito from Uniqlo. And then, itong leather jacket na to, binili ko sa States to. Nung nagpunta kami sa Forever 21, dun sa New York, magsasara na. So, nag-sale siya. So, binili ko na to. And then, my shades are from Blue Elephant sa Korea na sinusunang Gentle Monster ngayon. Or ano, gaya-gaya. Ang weird! Hi guys, we just had lunch here at sa Chingy. Actually, yung mall na katabi ng Chingy. Alam ba ng mall na to? Marie Square? Ano? Basta yung mall na katabi ng Chingy MTR station. Kung saan may GU. Dito kami kumain ngayon ng lunch. Dito kami nilibre nila Sir Eric Cabs and AC. Itong One Cuisine. Ito yung pangalan ng restaurant. One Cuisine. Dim sum siya na place. Ang daming kumakain dito. Punong-puno. So mukhang talaga siya. Kilala. Masarap siya. Sobra. Di na namin naubos yung pagkain namin kasi sobrang dami. So, if you're staying in Tongchong, kagulat. If you're staying in Tongchong, aside from Citygate na mall, gusto nyo pa mag-mall, tapos gusto nyo mag-shopping sa GU, meron dito sa Chingy Station. This is the second station from Tongchong. So, di ba, Tongchong, Sunny Bay, and then Chingy. At least to nasa MTR station lang, hindi ka nalalabas. Diretso na siya, connected na siya. Maritime Square ang pangalan ng mall na to. Hello guys, nandito na kami sa Disneyland Resort. So, naghihintay ng shuttle going to the Disneyland Hotel kasi may titingnan kami doon tsaka may imi-meet kami. So, nandito kami sa shuttle area nila. So, paano makapunta dito sa shuttle? Free shuttle naman to going to the hotel. So, kung lilipat ka ng Disneyland Hotel from the city, sasakay ka ng tren, diba? So, pagbaba mo ng Disney Station, magle-left ka. Hindi ka dadaan dun sa ARC kasi yung ARC papunta ng amusement park. Tapos yung left side papunta sa shuttle. May mga signs naman going to shuttle. So, ito yung itsura niya. Ayan. So, every 10 to 15 minutes ang frequency ng Disney Resort Hotels na shuttle. So, mapakita ko sa inyo later. It's around 1:46 p.m. So, after ng Disneyland Hotel, saglit lang kami doon. Balik kami ng park. So, sa shuttle na to may lagayan din yan ng mga luggage. Wheelchair friendly din siya. Tapos may priority din for kids and for seniors. Dito ka i-exit. Doon ka papasok. Ito yung shuttle for hotel. Disney Hollywood Hotel. Ikot lang naman yan. Libre naman yung shuttle. Here now at Disneyland Hotel. Alam niyo guys, dito tumutugtog yung friend namin si Bea. Hindi ko alam kung siya yung tumutugtog ngayon sa piano. Let's see. Ang bango-bango pa naman talaga ng hotel na to. Never pa ako nakastay here. Because of obvious reasons, ang mahal niya. Tingnan natin kung tumutugtog si Bea. Pero walang nagpa-piano, so ibig sabihin wala. Ang ganda dito. Very magical ang feeling. Walang tumutugtog sa taas. Message mo siya. Nandito siya. Pero punta mo na kami sa shopping gifts. Guys, si Pluto nandito. Ayan. May meet and greet siya sa hotel. Gusto ko lang pakita sa inyo quick yung laman ng
shopping area. So may Chinese New Year merch na, tapos mga stuffed toy, limited edition, na Coca-Cola. Kaya may nagpabili sa akin ito before. Shout out kay Mary Alice. And then may mga headbands here. Less chaotic dito actually sa hotel. Mas konti yung tao na nagsha-shop. Pero syempre mas konti din yung items. If you're a fan of Duffy and Friends, Lina Bell, o kaya Mickey, and then ito yung mga limited edition 20th anniversary. Sadly, ubos na yung puzzle dito. Mga shirts, headbands, mga ganito. Ano man tawag? Figurine, magnets, Monopoly, dresses, mystery pins. Wala lang silang mga konting mga magnets na gusto ko. So ito yung mga merch din, Mickey merch. If you're a fan of Mickey, tapos yung mga keychain, the usual keychains. Meron silang ganito, Mickey na Chinese New Year. Merong mga figurines na ganyan. Kung mahilig kayo mangolekta ng mga, may mga blind boxes din sila. Ito yung blind box. Ang makukuha mo dito sa blind box, spinnable na teacup, yung mga rides sa Hong Kong Disneyland. Ayan, makikita nyo yan dyan. Mga limited edition din, 20th anniversary. Tapos meron din silang ganito, celebration record, $499. Souvenir ang nakalagay. Inubos ko na lahat ng Mickey dito kasi maraming nagpapasabay niya. Ganito itsura niya. Pin shot, tsaka bag charm. Ito pag sinuot. Guys, nandito na tayo ngayon sa facade ng Hong Kong Disneyland Hotel. So, ito yung pinakamahal na hotel sa 3 hotels dito sa Disneyland. So, ito yung harap. May maze yan. Pwede kang maglaro dyan. Pero, alam mo, nakakatawa. Kasi pag summer dito or spring, bago ka makalabas, merong off anti-nick-nick bites. Ayan o, ito yung pwede nyong i-spray sa katawan nyo muna bago kayo lumabas. Kasi nga, may mga nick-nick dito. Lalo na kasi mahalaman siya, mapuno. So, kailangan nyo talagang lagyan yung sarili nyo ng ganito. Kakalagay ko lang ng off deep woods kasi nga, kailangan pag bibili kayo ng off yung may deep, yun yung makakatulong dun sa mga nick-nick bites na yan. So, technically, pag winter, wala naman talagang ganun. Ito yung itsura ng hotel. Parang castle-like siya. Takot na takot akong dumikit sa mga halaman. Diyos ko. Guys, tumatakbo ko. Kasi si Mickey na daw nandun sa taas. Okay, here, 1, 2, 3. One more, 1, 2, 3. One more like this. Wow. Okay. And then my wife. Okay, 1, 2, 3. Okay. Yay! Thank you, Mickey. Thank you so much. Alone. My love. Do you want? Yes. Okay, here. 1, 2, 3. One more, 1, 2, 3. Okay. Yay! Thank you. Welcome. Thank you. Say hi, sir. Thank you so much. Nag-hi siya. So, ito yung babaan ng shuttle kung galing ka ng mga Disneyland hotels like Hong Kong Disneyland Hotel, Explorers Lodge, and the Hollywood Hotel. Diyan ka bababa. Diyan kami bumaba kanina and then you will see this na masign na Hong Kong Disneyland Resort and then that's the arch already. Dire-diretsuhin mo lang yan, makakapasok ka na ng Disneyland Park. May toilets din dito. Tapos merong mga kiosk here. Ito yung papunta ng shuttle Dito kayo pupunta. Pagpapauwi na kayo from Disneyland. Kami papunta pa lang. So, ayan na yung arch. Arch? Whatever. Ito ba yun, Charmaine? So, papunta pa lang kami doon. Anong oras na ba? 3:20. 3:20. Papasok pa lang kami ng park. Para wala masyado tao pag nag-shoot kami. Tapos, ang init na. Kita nyo naman, ang taas ng araw. Kahit na 16 degrees. Pag mahangin, malamig. Pero ngayon, walang hangin. So, mainit. Ito na yung MTR. Diyan lumalabas yung mga tao. Pag galing ng city or Tungchung, yan. And then, the Arc. Walang tao ng gantong oras. Pero marami pa rin pumupunta. Ito, feeling ko mga, nagto 2-day or Magic Access, kaya ngayon lang sila pupunta. We're here sa Disneyland Street Station. Sasakay kami ng train para hindi kami mapagod papunta dun sa dulo ng park. Kasi may pupuntahan kami dun. Natay lang namin yung train. Pakita ko sa inyo. Pag bumaba ka dyan sa Fantasyland, ito na ang makikita mo. Ayan. And then dito sa likod na to, World of Frozen na yan. So dyan tayo pupunta ngayong araw na to. Nasa ilalim kami ng castle. Tapos na ang aming mga kalakal for today. Kami uuwi na. At ang bigat-bigat na nito. Thank you sa inyo.
Ayan na, good evening from Disneyland. Okay, that's the castle. It's currently 6:15 p.m. and everybody's, finding their places for tonight's momentous. Nasa yung asawa ko, oh my God, naglalakad na siya. Main Street, everyone. Guys, nasa Pandora kami and this is their limited edition Hong Kong Disneyland Castle Charm. Ang daming naghahanap nito, ngayon lang sila nag-restock. Sino man may gusto, sana hindi kayo maubusan. Message nyo ako kung meron pa dito kasi last November and December sold out sila. Ngayon lang talagang araw na to nag-stock siya. Nice. Tapos meron pang gold edition. This is their gold. So nice, no? Tapos meron ding ito. Ganda. This is Hong Kong Disneyland Resort Station at 6:38 p.m. Parating na yung tren. Papunta kaming Tung Chung. So marami na rin umuuwi. Siguro yung mga umuuwi na to ay mga nakailang beses na, hindi na manonood ng Momentus, o kaya cast member sila, mga tapos na sa trabaho, naka-magic access, na araw-araw nandito. Yun na yung trend. Nandito na kami sa Sunny Bay Station, galing Disneyland Resort. So, tatawid ka lang from, kunwari, di ba, lumabas ka dito, lumabas ka dyan, from Disneyland na train. Tawid ka lang dito kung patungchong ka. Tapos, kung pa-city ka naman, aakit ka sa taas, overpass ka, tapos dyan ka sa kabila. Yan ang papunta ng city, Tsim Sha Tsui, Central area, yan yung sasakay sa kabila. Kami dito lang. Kasi, isang station na lang kami. Yan, yun ang kinaganda kapag tungchong ka. Pagod ka na sa kakalakad 10,000 steps. One station away ka na lang. Pagod na yung asawa ko. So we have arrived here at Tung Chung MTR station and we decided to eat here na lang beside Pizza Hut, which is a Hong Kong Day. Diyan kami kumain kahapon, di ba, ng lunch. Nagustuhan namin. So babalik ulit kami bago kami pumunta ng hotel at magpahinga na dahil ang dami naming nilakad today. So isipin ko na kung anong ordering ko pero masarap ang food nila eh. Try naman natin ng iba. At pala vinlog ko na to, no? Pero sige na nga. Daming tao dito. This is my order, carbonara and Hong Kong milk tea, tapos chicken breast. Masarap? Masarap pala. Masarap din. Hindi, that's good. Tikman natin yung carbonara.